paano masasabing may cover up kung pumunta naman lahat yung mga resource persons na kanyang ininditahan? So walang pagko-cover up na masasabi, maliban lang kung yun yung nais na iparating sa taong bayan na may ganong klaseng cover up. So, dapat malaman ng taong bayan na hindi lahat ng ginagawa ng ehekutibo dapat ini-expose sa pamamagitan lamang ng Senado in the guise of, or sabihin natin, in aid of legislation. At yung mga Natawa ako doon sa parte na yun. In the guise of, or should we say, in aid of legislation. Si Yusek Claire minsan talaga natudulas to. Ang ating topic. Pero mga kutsero, hindi ito yung tulad dati na babatikusin natin si Amy. Hindi. Hindi ho ako ang bumatikos. Ang bumatikos ngayon ay si Yusek Claire. Doon sa pinanood natin kanina. Kasi na-mention doon yung comment ni Sara Duterte na friendships daw talaga sila ni Amy Marcos. Dapat tunayan niya na magkaibigan talaga sila ni Amy Marcos. Tiwala na siya ngayon kay Amy Marcos. Ito kasi yung kanyang sinabi. Sabi, Sara Duterte on Amy Marcos. Either napaplastikan kami or it's friendship beyond politics. Yan ang sinabi ni Sara Duterte kay Amy. Dalawa lang yun, ma'am. It's either nagpaplastikan kami or it's really beyond politics. I would like to believe that it's beyond politics already. I would like to believe, I do not know her side, but I would like to believe that the friendship is already beyond politics dahil sa mga nangyari. Hindi magandang nangyari at meron pa rin kaming open lines of communication. At pupunta raw siya sa mga ibang hearings at magkaibigan pa rin daw sila ni Amy Marcos. Ito yung pinapakaintay-intay ni Amy na makuha niya yung pabor at pag-ibig at friendship ni Sara Duterte. O yun o talaga inaabang-abangan niya talaga. Na mapansin siya ni Sara at mabigyan siya ng magandang salita. O ayan, o nabigyan ka na ng magandang salita. Happy ka na, Ivy? Happy na yan. Kaya bukas, pag nag-hearing ulit, manggigigil na naman yan. Gigil na naman yan. Bakit? Kasi nakuha na niya yung hinahanap niya kay Sara Duterte. Nakuha na niya yung friendship. Yung komento tungkol sa friendship. At yan nga, mga kutsero, naitanong sa isang interview kanina kay Yusek Claire. So, pakinggan na, ito yung interview. Para po kay Senator Amy Marcos, ito raw ay parang maituturing na cover up, parang may cover up daw po na ginagawa ang executive dahil nga po hindi pinayagan yung mga opisyal na dumalo. Ano po ang inyong masasabi doon, ma'am? Well, nakakalungkot kasi kung ganun yung kanyang pananaw at yun yung lumalabas na nais niya ring ipakita sa taong bayan na may cover up. When in fact, nung first hearing, hindi naman mabilisan yung naganap na hearing, 6 na oras. 6 na oras na tumugon sa kanyang mga katanungan, maliban lamang doon sa mga covered ng executive privilege. So, paano masasabing may cover up kung pumunta naman lahat yung mga resource persons na kanyang ininditahan? So, walang pagko-cover up na masasabi, maliban lang kung yun yung nais na iparating sa taong bayan na may ganong klaseng cover up. Alam niyo mga kutsero, yun nga ang framing dito ni Amy Marcos. Yun ang gustong palabasin ni Amy Marcos sa taong bayan na merong cover up na nagaganap, na nagtatakip ang gobyerno sa kung paano inaresto si Rodrigo Duterte at isinuko sa ICC. Yun ang gusto nilang palabasin. Na meron ng plano, alam na kung anong gagawin, at ito yung pinaka-importante dyan, na may coordination. Yun ang gusto nilang palabasin, na nakipag-coordinate ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC. Kahit sinabi nito ng gobyerno ng Pilipinas na hindi sila makikipag-cooperate. Yun ang gusto nilang patunayan dyan. Alam nyo kasi, mga kutsero, kailangan na natin gumraduate doon sa mindset na yun. Yung pagsuko kay Rodrigo Duterte at ang pakikipag-cooperate sa ICC ay mali. Hindi mali yun. Bilang principal architect ng ating foreign policy, si PBBM can decide on whether, number one, umalis tayo sa isang treaty or to enter a treaty, of course, with the ratification of 2/3 of the Senate or 1/3 yata. Nasa kapangyarihan ng Pangulo yan. At nasa kapangyarihan din ng Pangulo na makipag-enter into agreements with other states. Hindi ho illegal yun. At kung siya, pinili niya bilang parte ng ating foreign policy na makipagtulungan sa Interpol para isuko si Rodrigo Duterte, di siya may desisyon nun. Doon kasi nililigaw ni Amy yung kwentuhan. Nililigaw niya yung isip ng tao. Gusto niyang isipin ng tao, makala ko ba may usapan na hindi makikipag-cooperate kay ICC? Yung kasi gusto niya mangyari. Gusto niya isipin ng taong bayan na mali yung ginawa ng administrasyon dahil isinuko si Digong sa ICC. Sinabi nila ng gobyerno na hindi sila makikipagtulungan kay ICC. Yun ang gusto niyang palabasin. Buti sana kung illegal. Illegal ba makipagtulungan sa Interpol? Hindi.
illegal ba maipag-cooperate sa ICC? Hindi. In fact, sinabi pa nga ng Supreme Court, dapat ang gobyerno makipagtulungan sa ICC. Sinabi yun ng Korte Suprema noong 2021, Pangilinan versus Cayetano. Wala na hong usap-usapan dito. Wala hong illegal na ginawa ang ating gobyerno. Nung isinuko si Rodrigo Duterte, ang ginamit nilang batas ay yung RA 9851, specifically the provision of Section 17 wherein the state may divest itself of jurisdiction, lalo na sa mga international tribunals, if there is an ongoing investigation or a case or hearing sa international tribunal. So, anong point ni Senator Amy? Para sa hearing in aid of legislation. Ang punto ba niya ay baguhin yung batas? Gusto ba niya ipa-repeal yung RA 9851? Gusto ba niya ipabura yung parte ng Section 17? Ano bang goal niya? Ba't siya nagpapa-hearing? Ano ba bang kailangan niya impormasyon na makuha tungkol sa pag-aresto kay Rodrigo Duterte? Gusto ba niya marinig yung step-by-step process? Gusto ba niya marinig kung sino yung mga taong nagpa-rent ng private plane? Gusto ba niya malaman kung magkano yung ginastos? Etc. etc. Alam niyo kasi, kapag pumunta ka pa sa granular details na ganun, ang ginagawa mo na ay witch hunt. Hindi na ho yan hiri. Meron pang sinasabi na yung gobyerno daw ang nagbigay ng ebidensya sa ICC, etc. etc. Alam niyo, at that point, parang chismis na lang yun. Hindi ba kayang pumasok ng ICC as tourists at kausapin tong mga iba't ibang mga biktima? Hindi ba sila nakakapanood ng mga hearing ng Quadcom? Palagay nyo, hindi na nakikita yan. Kalat na kalat sa YouTube yan. Kayang-kayang kumuha ng ICC ng materyales without the cooperation of the government. Manood lang sila ng Quadcom. Pero alam nyo, mga kotsero, even then, pwede na nilang rektahin eh. Pwede na nilang kausapin diretso na si Asierto. Pwede kausapin diretso si Matobato. Pwede na kausapin diretso si Garma. Kausapin na ng rekta. Kasi nga, sila na yung mga tao na dapat ay nagsasalita. Yusek, siguro kayo na nga po yung magpaliwanag kasi ang kine-question po dito ay yung executive privilege. Ano po ba yung ibig sabihin niyang executive privilege na yan na siya pong kine-question nga po ng mga senador na nag-iimbestiga? May karapatan ang Pangulo na i-invoke ang executive privilege. Kumbaga, hindi nila, i-withhold nila ng Pangulo, ng mga high-ranking officials, no? Nasakop ng ehekutibo, na i-withhold ang anumang impormasyon na nakuha nila, nagkaroon sila ng internal deliberations, kung ito ay may patungkol sa national security, or kaya sinasabi natin internal deliberations na hindi naman dapat i-expose sa taong bayan. Diba? Ang executive department kasi is enforcement of the law. Diba? So may mga pagkakataon, halimbawa ito na lang ang pinakamabilis na o pinakamadaling example. Halimbawa, meron kang lulusubin. Halimbawa, may kalaban kang terorista or may nalusob ka ng terorista. So may naging plano kayo. Diba? Na hindi dapat iparating sa taong bayan kung paano ito nalusob, paano ito nalaman ang impormasyon, kung saan galing ang mga terorista. So, kailangan pa bang isiwalat yun sa taong bayan? Samantalang yun ay mga pagpaplano na maaaring makaapekto sa national security. So, dapat malaman ng taong bayan na hindi lahat ng ginagawa ng ehekutibo dapat ini-expose sa pamamagitan lamang ng Senado in the guise of, or sabihin natin, in aid of legislation. At yung mga Natawa ako doon sa parte na yun. In the guise of, or should we say, in aid of legislation. Si Yusek Ler minsan talaga nadudulas to. Nagpapanggap lang to kasi na naghihiring. Panggap lang talaga. Nakakadiri si Amy, no? Totoo lang. Nakakadiri si Amy. Legit. Kinain na siya ng kanyang mga pangarap. Alam naman natin kung ba't niya ginagawa ito. Pangarap niya kasi yan na maging isa sa mga makaupo sa matataas na posisyon ng bansa. And alam naman natin na siya ay napangakuan din in the past to be part of the Duterte-Marcos tandem. Duterte yung presidente, vice-presidente Marcos. Siya yung Marcos. Pero hindi ko na alam kung kaagatin niya ng mga hardcore DDS, yung mga loyal sa tatay. I doubt na kaagatin nila yan. Galit sila eh.